Kagulat World. May isang tahimik pero napakalaking development na unti-unting lumalakas ang impact sa tennis world. At ito ay umiikot sa pride ng Pilipinas na si Alexandra Ayala. Hindi ito agad headline na upset win o viral highlight. Pero para sa mga tunay na sumusubaybay sa kanyang career, mas malalim ang ibig sabihin nito. Ang kanyang serve, ang pinakaunang sandata sa bawat punto, ay dumaan sa isang dramatic na pag-angat sa loob lamang ng isang season. Kung noong nakaraang taon, ang average first serve speed niya ay nasa humigit kumulang 113 hanggang 120 km/h. Ngayon ay umaabot na ito sa 150 hanggang 162 km/h. At higit pa rito, may mga pagkakataon na umabot siya sa 175 km/h na peak speed. Sa tennis, hindi lang simpleng numero ang serve speed. Ito ay indikasyon ng lakas, mechanics, confidence, at overall development ng isang player. Ang ganitong klaseng pag-angat ay hindi basta nangyayari kung walang seryosong pagbabago sa training, katawan, at diskarte. Noong mga nakaraang taon, kilala si Alex bilang isang player na umaasa sa consistency, baseline control, at matalinong shot selection. Hindi siya umaasa sa lakas ng serve para makakuha ng libreng puntos. Sa katunayan, madalas pa nga siyang napipilitang lumaban sa mahabang rallies dahil hindi sapat ang kanyang serve para ma-pressure agad ang kalaban. Pero ngayon, malinaw na nagbago ang kanyang profile bilang player. Ang pag-angat niya sa 150 hanggang 162 km/h range ay nagpapakita ng malaking improvement sa kanyang mechanics. Sa tennis, ang serve ay galing sa tinatawag na kinetic chain kung saan ang lakas ay nagmumula sa paa, dumadaan sa balakang, umaakyat sa core at nagtatapos sa braso at racket. Kapag maayos ang teaming at coordination ng mga ito, doon lumalabas ang tunay na power. Ang kasalukuyang bilis ng serve ni Alex ay patunay na mas efficient na ang kanyang galaw at mas malakas ng kanyang katawan kumpara dati. Ang 155 km/h na peak speed ay isang malaking milestone. Hindi man ito elite level kumpara sa pinakamalalakas na server sa mundo, ito ay napakalaking leap mula sa kanyang dating range. Ibig sabihin, may kakayahan na siyang mag-generate ng power na dati ay wala sa kanyang arsenal. At sa tennis, ang pagkakaroon ng ganitong weapon ay nagbabago ng buong dynamics ng laro. Kapag malakas ang serve, mas maraming pagkakataon para sa libreng puntos. Mas nababawasan ang pressure sa rallies. Mas nakokontrol ang tempo ng laban. At higit sa lahat, napipilitang mag-adjust ang kalaban. Hindi ka na nila basta mapipressure o matarget dahil may kakayahan ka ng umatake mula pa lang sa unang tira. Kung titingnan ang timeline ng kanyang development, malinaw na ang pagbabagong ito ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng tuloy-tuloy na training at physical maturation. Sa stage na ito ng kanyang career, nag-uumpisa na mag-align ang kanyang technical skills at physical strength. Ito ang panahon kung saan ang isang promising player ay nagsisimulang maging complete athlete. Mahalaga ring maintindihan na ang average serve speed ang tunay na basehan ng consistency. Ang 175 km/h ay peak lamang, pero ang pagiging consistent sa 150 hanggang 162 km/h range ang tunay na indikasyon ng improvement. Ibig sabihin, hindi lang siya minsan malakas mag-serve, kundi kaya niya itong ulit-ulitin sa loob ng match. At ito ang mas delikado para sa mga kalaban. Sa mas malaking larawan, ang development na ito ay maaaring maging game changer sa career ni Alex. Kapag ang isang player ay nagkaroon ng reliable at powerful serve, nagbabago ang kanilang identity sa court. Mula sa pagiging reactive player, nagiging proactive attacker. Mula sa pagiging underdog, nagiging legitimate threat. Pero kailangan ding manatiling realistiko. Ang serve speed ay isang bahagi lamang ng laro. Kailangan pa rin ng tamang placement, consistency sa second serve, at mental toughness sa pressure moments. Kung hindi ma-maintain ang balance ng mga ito, maaring hindi rin maging fully effective ang kanyang bagong weapon. Gayunpaman, ang ipinapakita ngayon ni Alex ay malinaw na senyales ng pag-angat. Hindi na siya basta racing talent. Unti-unti na siyang nagiging mas kumpletong player na kayang makipagsabayan sa mas mataas na level ng kompetisyon. Para sa fans, lalo na sa Pilipinas, ang ganitong improvement ay hindi maliit na bagay. Ito ay patunay na ang ating atleta ay patuloy na nagle-level up at lumalapit sa global stage ng tennis. Sa dulo, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa bilis ng serve. Ito ay tungkol sa growth, sa proseso, at sa patuloy na pag-evolve ng isang atleta na may dalang pangarap ng isang buong bansa.
At kung magpapatuloy ang ganitong trajectory, darating ang panahon na hindi na lang tayo nagugulat sa kanyang progress. Tayo na mismo ang inaabangan ng buong mundo. Sa mas malalim na analysis, kailangang linawin agad ang isang critical na punto. Kahit walang official public dataset na consistently naglalabas ng exact serve speed averages ni Alex sa bawat season, ang direction ng improvement ay malinaw at supported ng overall performance trajectory niya sa WTA. Mismong mga analysts at dating pros ay matagal nang nagsasabi na ang serve ang pinakakailangan niyang i-develop para makapasok sa elite tier. At ngayon, kung ang observation ay tumataas ang bilis ng kanyang serve, kahit pa hindi eksaktong standardized ang bawat measurement, ang pinaka-importante ay ang epekto nito sa kanyang laro. Sa stats, makikita na si Alex ay may solid na first serve win percentage at improving service games won rate na indikasyon na nagiging mas effective ang kanyang serbisyo, hindi lang mas mabilis. Ang tunay na ibig sabihin nito ay hindi lang lumakas ang serve, kundi nagiging functional weapon na ito sa match play. Sa tennis, maraming players ang kayang mag-serve na mabilis, pero hindi lahat ay kayang gawing advantage ito sa actual points. Sa kaso ni Alex, ang pagtaas ng serve speed ay malamang nakakonect sa tatlong bagay. Una, mas nagiging aggressive ang kanyang mindset sa service games. Pangalawa, mas nagiging confident siya sa pag-control ng rallies. At pangatlo, nababawasan ang pressure sa kanyang baseline game na dati niyang pangunahing sandata. Kung titignan ang kanyang career trajectory, lalo na ang pag-akyat niya sa rankings at mga panalo laban sa top players noong 2025-2026 stretch, malinaw na ang kanyang laro ay nagiging mas kumpleto. Hindi na siya one-dimensional baseline player, nagiging all-around competitor na siya na kayang umatake mula sa serve pa lang. Pero dito rin papasok ang pinaka-critical na reality check. Ang serve speed alone ay hindi sapat para maging elite. Maraming top WTA players ang hindi umaasa sa raw power, kundi sa placement, disguise, at consistency. Kung ang pagtaas ng speed ni Alex ay hindi sasabayan ng precision at second serve stability, maari pa rin itong maging liability, lalo na laban sa top returners. Gayunpaman, ang pinaka-importanteng takeaway dito ay teaming. Nasa tamang stage ng career si Ala kung saan nag-a-align ang kanyang physical strength, technical development, at competitive experience. Ito ang phase kung saan ang mga good players ay nagiging great players. At kung ang serve na dating weakness niya ay nagiging strength, ito ang pinakadelikadong signal para sa buong WTA. Sa madaling salita, hindi lang ito simpleng gumabilis ang serve. Ito ay posibleng simula ng transformation ni Alexandra Ayala mula contender papuntang tunay na threat sa world stage.